Pero sa totoo, diyan na ako. Sa totoo ay, pagdating galing sa Davao, yung purok na yan, saksi din yan sa akin na pag kahit lumaalis sila dyan, ako nakaupo lang. Pag video programa na natin, ayun, akyat ako doon sa Sis Lydia. Manood ako ng programa. Kasi pag tumatawa kayo, pag live kayo, kumisan, tatawanan kayo, tumatawa din ako kasi di mawala sa akin, di ba? Tamaan sila. Ganun ang mga termino ko. Ayan, bawi. Ayan. Kagaya nung na-plus yung may 20 million kay Brad Ili. Sabi ko, tingnan mo yan. Wala lang magawa ang mga taong yan. Gumagastos ng pera para lang sirain ang mga ngaral. Yan. Yung tanong ko, ipahintulot ba? Kasi may mga talata din akong alam sa karanasan ko na talagang yung 3:1 ng Timoteo, panahon mapanganib talaga. Itong panahon ngayon. Sinasabi ko, pero may pangako ang Diyos. Kung basahin mo sa Malakyas naman, ang aking pagkilala kasi, ito ang huling biyahe ng kaligtasan itong kinaliban natin ngayon. Ang aking paniniwala. Opo. Paghuhukom na kasi, Brad Josel, ang kasunod dito Kaya sabi nakasulat dyan sa Zacarias na talagang dadaan tayo sa apoy, susubukin tayo. Ito na nga ang mga pagsubok kung darating man. Papanahong mapanganib. Pero may bawi naman si Isaiah sa 62:11, itatawag sila sa aking pangalan. Diba? Tahagit yung tumatawag. Handa naman Diyos makinig. At ang sabi ng Diyos, sila ay aking bayan. At ang pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Kaya mula kay Brad Eli hanggang sa masasabing kaanib sa buong o sa ang sulok ng mundo, sa totoo may mamumuhunan ng buhay, mamamatay. Sapagkat sa totoo ang buhay natin ay may hangganan. Pero sa totoo naman, ang aking paniniwala, talaga, kung ako may nagkamali, patawarin ako ng Diyos, hindi talaga malilipol ito. May buhay na sasalubong talaga. Yun nakasulat sa Tesalonica Kaya yung charge sila kay Brad Eli, sabi ko, kaya na Brad Eli yan. Kaya ng iglesia yan. Na ang ating kinaniban ngayon. Ito na nga, kung paano tayo niusig, katunayan din kaya gan nakasulat sa Biblia. Ayan. Kaya, yun ang aking paniniwala. Kaya sabi ko, ano pa man nangyari, dito na rin ako abutan. Siguro, bago na makuha si Brad Eli, pangako yan. Ito, makinig kayo, mga INC. Kung ano man ang plano ng sino man sa dakilang mga ngaral, siguro mauna na ako. Ganun ang aking pangako. Pero hindi sinasabing ako'y gagawa ng masama. Ayan. Handog na kasi, ito kasi, sabi ko, bahala ng pamilya ko, mga anak ko, na matagal kami magkita, kung papalarin pa. Kung magkita pa, no? Kaya pagpunta ko doon, para makita sila, pero hindi ko sinasabing, ito na huli nating pagkikita, hindi naman. Papalarin, makita tayo, pero matagal pa, sabi ko. Kasi ang buhay ko, doon na talaga sa mga ngaral. At saka, hindi ho salita o yan. Narito kayo lahat. Yan, mapapatunayan kayo. Pero hindi ako gagawa ng masama. Ngayon po, napapanood kayo sa buong mundo, Brother Omer. Pangako yan. Hindi talaga pwedeng masasabi nating, sabihin nyo ako sinungaling. Pero yung sinasabi na gagawa pa ng anumang masama, hindi ho. Pero sa pangalan namang ako'y lingkod, na naglilingkod sa Diyos sa samahang ito, siguro hindi masama masasabi kong ihandog ko. Nasa likod ako ni Brad Eli. Ayan. Kung mamatay siya, patay din ako, isang bibig na lang. Ito lang. Ayan, patunayan ko, sinabi ko na sa asawa ko yun. Ayan, maaring ikaw, maaring saan ka papunta pa, pero ako dito. Ayan, nalaman ng mga ex-man yan, sinabi ko. At pangakong yan, talaga dito, bukal sa puso, tandami niyan. Ganon ang pangako ko. Kaya, sa ganong termino na, ganito na tayo in-interview nito, ako naman nanawagan panghuli. Sige po. Kasi medyo, sa termino Cebuano, medyo mingaw ang usapan natin. Opo. Ano yung ibig sabihin po? Napakatahimik, para ba? Kanina, nagtawanan sila ngayon, baka may umiyak na dyan. Panahon na siguro para magsiyasat kayo, mga kapatid. Magsuri kayo sa tunay na aral. Ayan. At ang sinasabi ko, yung ministro na nag-text sa amin. Sige na, lumantad ka. Tumawag ka. Ayan. Pwedeng sabihin natin na dito sa tanggapan natin. Sabihin mo lang nga, gusto mo makausap yung dating ministro. Kasi hindi ko tinatanggap na ako yung ministro ngayon dating ministro nga aminin ko pang ministro pa ako ngayon. Balik ngayon medyo masakit lang. Dati talaga ako yung ministro ng demonyo. Tapos sasabihin mong, pero hindi ko sinasabi yung tumawag o nag-text man kay Brad Cesar na sila yung ministro ng demonyo, hindi rin. Masakit yan. Pero kung lalantad kayo, kakausapin nyo ako, eto na. Pwede nyo akong kausapin, mga kapatid. Handa akong makipag-usap sa inyo. Ayan. Pero sa maayos na paraan.
maaring kung saan kayo namin kukunin o pag-istorya tayong mapayapa. Mm. Hindi kagaya lang, kita tayo doon, tapos pangulatahin tayo. Hindi kaya ko gano'n. Kalalaki na bukol ng mga kapatid natin, tayo pag-charge. Nako, ayun na sistema. Kabisado nyo ng ano. Oo, binanggit ng mga ex-man eh. Nung hindi pa ako bautismo noon eh. Opo. Sabi ko, Princess, nako, pag naludo ko, delikado. Bakit? Baka una ako eh. Yan, nakita ko bilang natin kapatid natin eh. Sabagay, hindi pa ako kapatid noon. Pero ngayon, nabago. Opo. Iba na ang pananaw ko sa buhay. Napayuhan ako ni Brad Mel Magdaraog. Napayuhan ako. Una talagang nagbigay sa akin ng matinding payo na ito bago sa puso ko. Nung pagkatapos bautismo si Brad Danny Navales. Kalahating araw kami doon sa kanila. Na napag-usapan namin ang malagang bagay na may mga itinatanong ako. At pagkatapos medyo alanganin ako doon sa aming tinitirahan, ikinakatok ko si Brad Marcos. Opo. Brad Marcos! Bukas, may tatanong ako. Ayan. Kuminsan, itulog pa siya. Bigla, ay, kayo po pala, pasok kayo. Ayan. Ganun lang maging sistema natin. Kung nanawagan ako, kung gusto nyong magsuri, may mga coordinating center po. Ang dating daan sa iba't ibang mga lugar, magsuri po kayo para inyong malaman. Lalo na sa mga kababayan ko, Visayas at Mindanao, mga kabilang sa INC ni Ginoong Manalo, magsuri po kayo sa mga aral, sapagkat sa totoo dito po sa ang dating daan, nagtuturo ng dalisay na katotohanan na maghatid sa kaligtasan. Yun ang po ang panawagan, Brad. Opo, Brad Abner. Pero ako may tatanong ko sa inyo. Halimbawa ba yung mga nakikinig sa atin ngayon, gusto nila kayong kausapin on the air? Okay lang sa inyo? Opo. Oh. Kung papayagan ko ninyo. Opo naman. Bibigay ko po yung mga linya natin. On the spot tayo, alam nyo naman dito. Di ba? 0926-908-0612, 0926-908-0613. I-text niyo po kami. Kami po ang tatawag para hindi po kayo magastusan. Ano ho? 0926-908-0612 at saka 0926-908-0613 para po sa mga sumusubaybay sa atin na gustong tumawag. Kami na po ang tatawag. I-text niyo lang po kami. Makakuha namin yung number niyo, of course. I-send niyo ang pangalan ninyo, lugar ninyong kinaroroonan at iglesia po ninyong kinahaniban. O kung ayaw nyo rin magpakilala, nasa kalayaan nyo naman po yan. Maaari ninyong makausap si kapatid na Abner. Isa pong dating ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at 35 taon na nasapi dyan, 23 taon naman na full-pledged na minister ni Manalo. At sa maraming mga naihayag nyo na kanina, sa kasaysayan ng inyong pagkaanib naman dito, palagay ko po may mga bagay na nag-trigger din sa interest at curiosity ng mga nakikinig sa atin. Dahil live po ito, mga kababayan, at ako'y nasurpresa din dahil ito pong si Brad Abner, 2 linggo na siyang mahigit na kaanib dito dahil nabotismo kay September 30, di po ba? Ngayon ko lang po siya nakausap talaga ng personal ng ganito. Oo. Kahapon nag-meet tayo pero batian lang, hello, kayo po pala yun. Ganun lang. Pero ngayon tayo nag-usap lang ng ganito. Kaya ako medyo gulat sa mga sinasabi nyo, kasaysayan nyo kaninang mga nangyari sa inyong buhay bilang ministro nung nandun pa kayo sa Iglesia ni Cristo Tao, Brad Abner. Ayan. Kaya okay lang po. Sige po, makipaghuntahan tayo dito kay Brad Abner. Maaari kayong tumawag, mag-text kayo, kami po ang tatawag, kausapin niyo si kapatid na Abner. Handa naman ako sa sagot eh. Kung gusto niyong i-interrogate siya, kasi dito, ganun sa atin eh. Hindi po ba? Nakahanda tayo para sa scrutiny ng ating mga taga-subaybay. At pwede niyo po siyang imbestigahan. Baka may mga bagay na hindi ko natanong na gusto niyong itanong kay kapatid na Abner. Ayan. Pero nakakagulat na sa buhay pala ng isang dating ministro, diyan sa kanyang iglesia na yan, na pinanggalingan, mayroon palang ganyan. Ano? Sige po. 0926-908-0612. 0926-908-0613. Yan po ang ating cellphone numbers. I-text nyo lang po kami. At kami na po ang tatawag sa inyo. Hintayin natin yan. Kapatid na Abner. Opo. Ay, naku. Oh. So, doon po sa mga kamag-anak nyo ngayon na iniwan nyo doon sa probinsya,